Timothy, pwede ba tayong mag-usap, mapagkumbabang pakiusap ni Jonah sa binata. Mukhang napipilitang nag-angat ng tingin si Timothy mula sa pagbabasa ng balita sa newspaper. Napabuntong hininga siya, kahit nasaan siya ay nagpupumilit ang dating asawa na makausap siya. Tulad ngayon, hindi napigilan ng katulong ang pagpasok nito sa loob ng bahay niya at sobrang maaga pa itong nambulabog. Timothy, gusto kong bumawi sa anak natin. Hayaan mo sanang maalagaan ko siya. Kahit pumayag ako kung ayaw ng anak mo ay walang ako magagawa. Hinayaan ni Jonah na tumulo ang mga luha niya upang maawa ang binata. Alam kong kasalanan ko kung bakit lumlayo ang loob niya sa akin. Kung hindi ko sana siya iniwan at alam mo hindi iyan ang dahilan kung bakit ayaw niya sa iyo. Kung noong maliit pa siya ay hindi mo siya kayang mahalin, what more ngayong nadagdagan ang edad niya. Malamig na puto ni Timothy sa pagsasalita ng babae. Napasinok si Jonah at patuloy sa pag-iyak. Pero sa kaloob-looban niya ay naiinis siya dahil pinaalala pa ng binata ang pagiging selfish niya noon. Pinagsiselosan niya ang bata noon dahil ito lang ang mahal ng binata. Hindi niya akalaing matatandaab na iyon ni Trix gayong 3 taon lang ito nang iwan niya. Lagi niya ito nasisigawan at napapalo kalagwala ang ama. Ang akala niya ay hindi iyon makarating kay Timothy. Ngunit may naglakas loob na katulong na mag-video ng palihim sa ginagawa niya at nagdumbong sa dati niyang asawa. Pero nagbago na ako, hindi ba maaring bigyang ng second chance ang tulad ko na gustong mabuo ang pamilya? Iniwas ni Timothy ang tingin sa babaeng umiiyak. Ang pinakaayaw niya ay magpaiyak ng babae. Alam niyang hindi bukal sa loob nito ang mga sinasabi maging ang pag-iyak. Alam mong pinakasalan lamang kita noon dahil sa bata. Masakit ang sinabi ng binata pero nanatili siyang wake sa paningin nito ngayon. Sa simula pa lang ay pinamukha na sa kanya ni Timothy na wala kahit katiting na pagtingin sa kanya. Kaya nga hindi niya rin natutunang mahalin si Trix dahil parang walang pakinabang sa pagsasama nila ni Timothy. Lalo pang ang lumayo ang loob sa kanya ng binata at focus lang sa bata ang isip nito saka sa trabaho. Kahit para na lang sa bata, may karapatan ako sa kanya bilang ina niya. Tumigas ang anyo ni Jonah ay hindi niya madaan sa maayos na usapan ang binata. Hindi ko ipinagdadamot sa iyo ang bata. Kung sasana siya sa iyo ay pwede mo siyang hiramin anytime. Nadismaya si Jonah sa naging sagot ng binata. Ang hinihintay niyang sasabihin nito ay maari siyang manatili sa bahay nito upang magkaroon ng time na mapalapit sa bata. Pero alam mong ayaw niya sa akin kahit ang lapitan siya ay lumalayo agad. Hindi ko na problema iyan. Kung talagang totoo ang pagmanahal mo sa bata at gustong magpaka, nanay sa kanya, alam mo dapat kung ano ang dapat gawin upang gustuhin ka ng iyong anak, napaiyak na lang si Jonah at sa pagkakataong ito ay hindi na dahil sa drama niya. Napaiyak siya sa inis at sobrang tigas ng puso ni Timothy sa kanya. Mukhang mas malala ngayon at ayaw na siyang makasama sa iisang bubong. Hindi siya susuko, kailangan niyang makabalik sa buhay ni Timothy. Ubos na kasi ang perang bigay nito kapalit ng divorce paper nila. Sa ibang bansa kasi siya pinakasalan ni Timothy noon kaya madali siyang nahiwalayan. Please, hayaan no akong magstay dito kahit 1 buwan lang. Gusto ko lang makabawi sa anak natin. Pangako, hindi kita isturbuhin. Narito ako para lang sa bata. Pag makaawa niya sa binata, kahit alar niyang malabong niyari ang mga sinahuminga ng malalim si Timothy at binitawan ang newspaper na hawak. Kung hindi lang talaga dahil sa anak nila ay hindi na niya kakausapin pa ang babaeng ito. Sigurado siya nagagawa ito ng paraan upang pagbigyan niya. Baka maisip nitong gumawa ng eskandalo o kumuha ng simpatsya sa publiko at siya ang palabasing masama. Hi, Mommy. Gulat na napatitig si Janina sa batang lalaki na biglang sulpot sa harapan niya. Nanlaki pa ang mga mata niya nang makilala ang bata na kanina pang pinagmamasdan mula sa malayo. Ano ang tawag mo sa akin? Kabado niyang tanong sa batang lumapit sa kanya. Pwede po ba kitang maging mommy? Pinasiklop pa ni Trix ang 2 kamay at mukhang nagmamakaawa. Mukhang nabunutan ng tinik sa dibdib si Janina nang malinaw na marinig ang sinabi ng bata. Pero ang isang bahagi ng puso ay nakaramdam ng panlulumo. Bigla siyang naawa sa bata. Where's your mom? I don't like her po. Tumaas ang mga kilay ni Janina at hindi makapaniwalang nakatitig sa cute na mukha ng bata. Ngayon lang siya nakarinig ng bata na ayaw sa sariling ina.
Kilala niya ang ama at ina nito kaya nagtataka siya. Sinalap pa niya ang noo ng bata at nakamaisakit lang, "Hoy, ano ang ginagawa mo sa anai ko?" Galit na sita ni Jonah sa babaeng kausap ng anak. "Sorry, tinitingnan ko lang kung may sakit siya." Pagpakumbaba ni Janina at ayaw makalikha ng gulo, lalo na at nasa loob pa sila ng simbahan. "Trix, come here." Pagalit na tawag ni Jonah sa anak at sinamaan ng tingin ang babaeng ngayon lang nakita. "Stay away from me." Sinamaan ni Trix ng tingin ang ina at tumakbo pabalik sa ama. Napahiya si Jonah sa ginawa ng bata. Inirapan na lang niya ang babae upang pagtakpan ang tunay na nadarama. "Huwag ka nang lumapit muli sa anak ko lalo na sa asawa ko kung ayaw mong makalbo." Banta pa niya rito bago tinalikuran. Natatawang sinundan ng tingin ni Janina ang babae. Sa halip na maawa o mainis sa ugali nito ay natawa na lang siya. Biglang bumalik sa pormal ang mukha niya nang makita ang palalapit na lalaki at kasama ang anak. "Pagpasensyahan mo na kung anuman ang sinabi niya sa iyo." Nahihiyang paghingi ng apology ni Timothy sa dalaga. Naipakilala na ito sa kanya ni Tyrone nakaraang araw pero bilang empleyado lamang sa kumpanya ng kaibigan. Ngumiti si Janina at tumingin sa anak nito. "Naintindihan ko kung bakit ayaw ng anak mo sa sarili niyang anak." Makahulog ang tura ni Janina. Napamura sa isipan si Timothy at mukhang nailako na naman siya ng anak sa babae. Napatitig siya sa labi nito nang ngumiti. Iyon talaga ang napapansin niya rito sa tuwing ngumiti. Parang nang aakit at naipilig niya ang ulo upang putulin ang dumadaloy sa isipan. "Daddy, she's beautiful, isn't she?" tanong ni Trix sa ama. Gusto matawa ni Janina at mukhang nahiyarang tumingin sa kanya ang binata. Alam niyang awkward sa binata ang tanong ng inusinting anak nito. "Baby, alam kong maganda ako at hindi mo na kailangang itanong sa daddy mo." Kumindat siya sa bata. Napakamot si Timothy sa ulo kahit hindi makati iyon. Mabuti na lang at maunawain ang dalaga. Nang makitang nakatingin sa kanila si Jonah at ay nagpaalam na siya dito. Siya na ang iiwas sa gulo at special ang araw na ito sa kaibigan niya. Pero kung nasa ibang sitwasyon sila ay hindi niya palalampasin ang ginawa ng babae. Nagmamadaling lumapit si Jonah sa dating asawa at tangkang kakapit sa braso nito, ngunit sinamaan siya ng tingin. Nakagat niya ang loob ng ibabang labi at natakot sa nagbabanta nitong mga tingin. Alam niyang pinakikisamahan lang siya nito ngayon dahil ayaw na makaagaw ng pansin kapag nag-eskandalo siya. Ang hindi nito alam ay kinukuha niya ring pagkakataon ito upang mapalapit dito. Hindi kasi siya makalapit sa binata kapag walang ibang tao sa paligid. Nang lumakad ang binata palabas ng simbahan ay sinabayan niya ito. Kung tingnan ay mukhang maayos ang pagsasama nil at buhat ni Timothy ang anak nila. Nago siya sumakay sa sasakyan ay napatingin siya sa kabilang gawi. Nakita na naman niya ang babaeng kanina pa bumabagabag sa isipan niya. May kahawig kasi ito pero pinaalala niya sa sarili na imposibleng tama ang nasa isipan. "Please, 1 buwan lang. Ito lang ang paraang naisip ko upang mapalapit sa puso ng anak natin." Patuloy na pagmakaawa ni Jonah sa binata. 1 buwan lang at si Trix lang ang maari mong kausapin habang narito sa pamamahay ko. Kapag hindi mo pa rin nakuha ang loob niya sa 1 buwan na iyan no more exemption at hindi mo ako maaring sisihin. Seryosong tura ni Timothy habang tuwid na nakatingin sa dalaga. Mabilis na pinunasan ni Jonah ang luha sa mga mata at pisngi sa kangumiti. "Thank you. Huwag kang mag-aalala at hindi ka magsisi sa pagtanggap muli sa akin sa buhay mo. Titira ka dito dahil kay Trix at hindi dahil sa akin." Malamig niyang paalala sa babae. Nasaktan si Jonah sa sinabi ng binata pero hindi niya ininda iyon. Lalapitan niya sana ito at yakapin upang magpasalamat, ngunit biglang tumayo ito at lumayo sa kanya. "Kausapin ko muna si Trix upang hindi mabigla sa pagtira mo dito. Tandaan mo, kapag inulit mo ang nangyari noon, hindi ako mangiming ipakulong ka." Natakot si Jonah sa banta ng binata. Hindi na talaga niya ulitin ang pananakit sa bata lalo na at may isip na ito. Kapag nakuha niya ang loob ni Trix ay maari siya nitong natulungan na ligawan ang ama upang pakasalan siyang muli. Pumasok si Timothy sa silid ng anak at tarna lang nagising na ito. "Daddy, I heard po na dumating si Mommy." Tumango si Timothy at umupo sa tabi ng kama. "Anak, nakiusap ang mommy mo na tumira dito ng 1 buwan upang maalagaan ko." "No.
I don't want her po. Matigas na umiling ang bata at bakas ang pagkadisgusto sa ina nito. Anak, just 1 month. Pangako, hindi ko hahayaang maltratuhin ka pa niyang muli. Maglalagay din ako ng surveillance camera sa paligid upang mamonitor ko rin ang kung paano kanya alagaan. Pang-aalo ni Timothy sa anak. Okay, but in one condition. Parang matanda na ani Trix at makahulugang ngiti ang humulna sa labi. What is it? Naparngiti si Timothy at talagang bumulong lang ang anak na para bang may makarinig kapag nilakasan ang boses. Mula sa labas ng pinto, nainis si Jonah sa narinig. Mabuti na lang at nalaman niyang may surveillance camera. Kailangan niyang malaman kung sana banda iyon. Hindi niya marinig kung anong kondisyon ang hininga ng anak sa ama nito dahil nagbulungan na lang ang dalawa. Umalis na siya sa kinatayuan at baka alam na naroon siya. Hindi niya maaring sirain ang binigay na chance sa kanya ngayon ng binata. Nagdududa ang tinging ipinukol ni Timothy sa anak matapos marinig ang kondisyon nito. Gusto nitong sumama sa kumpanya ni Ethan kapag pupunta siya roon. Pero bigla niyang naisip si Jezabel. Trix, alam mong may asawa ni Jezabel kaya hindi mo siya maaring maging mommy. Nanulis ang nguso ni Trix at tumango-tango sa ama. Opo, gusto ko lang po makita si Tita Jezabel. Napangiti si Timothy at iba na rin ang tawag ng anak sa kaibigan nila. Mukhang alam din ng anak na pupunta siya sa kumpanya nila Tyrone ngayon, kaya isasama na niya upang hindi na magmaktol tungkol sa ina nito. Naiinip na naghintay si Jonah sa sala sa pagbaba ni Trix. Halos 1 oras din yata siyang naghintay. Nang bumaba naman ito kasama si Timothy ay parehong nakabihis ang dalawa. Masayang sinalubong niya ang mga ito sa paanan ng hagdan. Anak, gusto mo bang mamasyal tayo sa park? No, may ibang lakad kami ni Daddy at hindi ka kasama. Masungit na ani Trix sa ina. What? Papasok ang Daddy sa work anak at di pumayag na siya na dumito ng 1 buwan. Pero huwag mo siyang pilitin sa ayaw niya. Putol ni Timothy sa pagsasalita ng babae. Malungkot na tumango si Jonah at walang magawa. Hindi niya mapilit ang bata lalo na at kaharap lang din si Timothy. Aalis na kami at bukas mo na dalhin ang gamit mo dito. Maari ba akong sumama sa inyo? Tanong ni Jonah. Kung noon ay hindi na siya nagtatabong, ngayon ay kailangang baguhin niya ang sariling ugali. No. Sabay pang tugon ng dalawa. Tumikim si Timothy bago dinugtungan ang sinabi. Nabalitaan ko ang ginawa mo sa lumpanya nila Tyrone lalo na ang pakitungo mo kay Jezabel. Nagyuko ng ulo si Jonah upang isipin ng binata na napahiya siya. Pero ang totoo ay baka sa mukha niya ang inis na nadarama. Lalong nainis siya sa babaeng iyon at nagsumbong pa pala kay Timothy. Humanda ito sa kanya at tuturuan niya ng leksyon. Huwag kang magkamaling kalabanin si Jezabel dahil ako ang makakalaban mo. Banta ni Tyrone at nababasa niya ang laman ng isipan ng babae kahit nakayuko pa ito ng ulo. Daddy, let's go na po at baka nandoon na si Tita Jezabel. Hinila na ni Trix ang kamay ng ama upang umalis na. Humabol si Jonah sa dalawa na palabas na ng bahay. Anak, give me kiss muna and say bye. Paglalamabing niya sa bata ngunit hindi siya pinansin. Bumitaw pa ito sa kamay ng ama at tumakbo patungong sasakyan. Be patient, ani lang ni Timothy sa babae saka pumasok na rin sa sasakyan. Padabog na sumakay si Jonah sa sariling sasakyan at umalis na rin. Ayaw niyang tuluyang masira ang araw at inisip na lang na bukas ay makasamnan niyang muli sa iisang bubong si Timothy. Sa kumpanya, napangiti si Jezabel nang makita si Trix at ang ama nito. 1 buwan na rin ang nakalipas mula nang ikasal sila ni Tyrone. Galing sila sa iba't ibang bansa at doon ginanap ang honeymoon. Namiss niya ang kakulitan ng bata sa personal. Nag-uusap naman kasi sila minsan pero sa tawag lang. Tita, I miss you. Nagtatalon pa si Trix bago patakbong lumapit sa dalaga. I miss you too. Pinupog niya ng halik sa pisngi ang bata. Maiwan ko na muna siya dito at baka malate na ako sa meeting, paalam ni Timothy sa kaibigan. Ako na ang bahala sa gwapo mong anak. Si Tyrone ay naroon na sa conference room at baka nga ikaw na lang ang hinihintay. Ngumiti si Timothy at binigyan ng warning look ang anak bago umalis. Alam ng anak ang ganoong tingin at ayaw niyang pasaway ito kapag ibang tao ang kasama. Hinintay lang ni Jezabel na makalabas ng opisina ni Tyrone si Timothy bago nakipag-high five sa bata. Tita, nasaan na po ang maging mommy ko?
Excited na tanong ni Trix sa dalaga. Eh. Suminya si Jezabel na huwag maingay at baka may ibang makarinig sa kanila. Mabilis na tinakpan ng bata ang bibig at tumingin sa paligid. Natawa siya sa inakto ng bata at ang seryoso nito. Wala naman kasing makakarinig sa kanila at walang ibang tao sa loob ng opisina ni Tyrone. Makakasama siya ng daddy mo ngayon sa conference room, kaya hintay lang tayo na matapos ang meeting. Tumango-tango si Trix at inilabas ang cellphone. Napangiti si Jezabel sa bata. Ibinaling na kasi ang atensyon sa nilalaro nito sa cellphone. Hindi na niya inistorbo at baka maging makulit pa. Halos araw-araw kasi ay kinukulit siya ng bata sa message at tawag tungkol kay Janina. Nang malaman na nakauwi na siya at gustong makita si Janina, ay nagset sila na magkita ngayon dito sa kumpanya. Sa meeting room, napatingin si Timothy sa babaeng nakaupo sa kanilang side ng mahabang table. Abala ito sa pagbuklat ng papelis na nasa folder. Mukhang naramdaman nito ang mga titig niya at nag-angat ng tingi. Kaya mabilis siyang tumingin sa unahan kung saan nakatyo si Tyrone. Lihim na napangigi si Janina nang mahuling nakatingin sa kanya si Timothy pero agad ding umiwas ng tingin sa kanya. Mukhang hindi siya mahirapang hulihin ang loob nito upang makaganti sa pinsan. Ang pagbalik niya sa bansa ay may dalawang purpose at swerte niya dahil naging madali sa kanya ang lahat. May magandang trabaho na siya, napalapit pa siya sa target niya. First step niya pa lang ito at pumapabor ang lahat sa kanyang plano. Napatitig muli si Timothy sa fashion brand designer nila. Nasa unahan na ito at ipinapakita sa kanila ang bago nitong gawa at ipinapaliwanag na rin. Masasabi niyang magaling nga ito at unike ang gawa. Professional rin mag-handle sa lahat kasama na ang pag-discuss sa kanila ng mga board member. Alam nito ang kung ano ang gusto ng consumers or target audience. Marami kasing brand ang kumpanya, jewelry, gowns at iba pang cosmetics. Unang pumalakpak matapos magsalita ni Janina ay si Tyrone. Sigurado siya ngayon na lalong tataas ang profit ng kumpanya dahil sa ilalabas nilang bagong designs of products sa tulong na rin ni Janina. Congratulations and thank you. Masayang kinamayan ni Tyrone ang dalaga. Thank you so much sa tiwala. Pasalamat ni Janina at sumunod na nakipagkamay sa kanya ay ang iba pa. Nakaka-overwhelmed ang puri at paghanga ng mga ito sa kanya. Ang akala niya ay hindi na siya babatiin ng taong hinihintay niyang lumapit sa kanya. Congratulations! Formal and gay bati ni Timothy sa babae at inilahat ang palad sa harapan nito. Matipid na ngumiti si Janina sa binata at magaan ang kamay na tinanggap ang palkipagkamay sa kanya. Thank you! Hindi siya nagpahalatang may kaiba siyang naramdaman nang maglapat ang palad nilang dalawa. Pare, magpaiwan ka pala muna dito at may pag-usapan tayong dalawa. Tinapik ni Tyrone sa balikar ang kaibigan. Gustong samaan ni Timothy ng tingin ang kaibigan at istorbo ito. Gusto pa niya sanang pahabain ang pag-uusap nila ni Janina. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Tyrone sa kaibigan. Ang totoo ay wala naman talaga silang pag-uusapan na importante. Gimawa niya lang ang utos ng asawa na pasaway. Mukhang gusto pa ng asawa na maging tulay sa dalawang taong gustong magkatuluyan. Namalaam na si Janina sa dalawa at lumabas na rin. Pagpasok niya sa sariling opisina ay nagulat siya nang makitang may ibang tao roon. Mommy! Patakbong lumapit si Trix sa dalaga. Muntik pang ma-out of balance si Janina sa kinatayuan ng sinunggapan ng bata ang isa niyang binti at niyakap iyon ng mahigpit. Pasensya na at gusto kang makita at na-miss ka na daw niya. Nahihiyang umiti si Jezabel sa dalaga. Nakangiting tumango si Janina sa dalaga. Okay lang, thank you at na-miss ko rin ang pagtawag niya sa akin ng mommy. Paskwat siyang umupo upang magpantay sila ng bata sa kanyakap ito. Mommy, I miss you po. I miss you too. Okay lang na tawagin no akong mommy pero kapag tayo lang okay. Bakit po? Nakalabing tanong ni Trix. Gusto mo bang magalit sa akin ang tunay mong ina? Nagpapaunawang tanong niya sa bata. Matigas na umiling si Trix. Pero ikaw lang ang gusto kong mommy. Nakangiting niyakap na lang niya ang bata sa kabinuhat upang paupuin sa mahabang sofa. Malaki ang opisina niya at pwede tumanggap ng bisita. May round table din sa gitna ng tatlong sofa na tama lang ang laki. Napangiti si Jezabel habang nakatingin sa dalawa.
Kung siya ang hinga ng opinyon ay masasabi niyang mukhang bagay na magnanay ang dalawa kaysa doon sa Jonah na iyo. Miss Janina, maari ko bang iwan muna sa iyo si Trix? Nag-angat ng tingin si Janina mula sa pagkayuko dahil inaayos ang kwelyo ng suot na polo shirt piece bata. No problem. Wala pa naman akong ganaong gagawin ngayon. Thank you so much. Matapos magpasalamat kay Janina ay kinindatan niya ang bata. Trix, behave ka dito. After ni daddy mo sa meeting ay susunduin ka niya rito. Yes po, Tita Jezabel. Dito lang po ako sa mommy ko. Kinindatan pa ni Jezabel ang bata bago tuluyang tumalikod. Maralino si Trix at alam na nito ang dapat gawin upang maging mommy nito ang nagustuhang babae. Umupo si Janina sa tabi ng bata na kangiting pinagmasdan ang bata. May isang bahagi ng puso niya ang nagagalit at nasasaktan kapag naisip niyang anak ito ni Jonah. Nagagalit siya dahil nagkaroon ng anak si Jonah, hindi nito deserve ang isang tulad ni Trix. Nakaramdam din siya ng sakit sa puso dahil parang siya ang unang nasasaktan kapag iniisip na gagamitin ang bata upang makaganti sa pinsan. Hinayaan niyang nakayakap sa kanya ang bata. Hinaplos niya ito sa ulo bago huminga ng malalim. Ayaw niya sanang mahulog ng husto ang loob sa bata pero hindi niya mapigilan. Kung buhay pa sana ang anak niya ay kasing laki na nito. Naikuyom niya ang kamay na humahaplos kanina sa buhok ng bata pagkaalala sa namatay na anak. Hanggang ngayon ay galit ang nakaramdaman niya at gusto gumanti. Nang mabalitaan ang tungkol sa kahinaan ng pinsan ay ito ang paraan niya upang makaganti. Umangat ang isang sulok ng labi ni Janina at tumalim ang tingin habang yakap pa rin ang bata. Oras na upang maningil. Iparanas ko sa iyo kung paano maagawan mahal sa buhay. Iparamdam ko sa iyo ang kung paano mawala ng mahal sa buhay, bulong ni Janina sa sarili. Alam niyang si Timothy ang buhay ni Jonah pero hindi mahal ang sarili nitong anak. Ganoon ka-selfish ang pinsan mula noon hanggang ngayon. Ang isa sa ipinagtataka niya ay kung paano ito nabuntis ni Timothy kaya naging asawa. Alam niyang hindi siya makikila ni Jonah dahil marami ang nagbago sa kanyang appearance. Mommy, gusto ko pong kumain sa labas. Paglalambing ni Trix sa dalaga. Iniimbitahan mo ba akong kuamin sa labas? Pabiro niyang tanong sa bata at hinaplos ito sa pisngi. Inupo, si daddy po ang mag-aaya sa iyo. Nagulat si Timothy sa narinig na sagot ng anak sa tanong ni Jezabel. Kararating niya lang at iyon ang naabutan. Di ba, daddy? Tanong ni Trix sa ama na nasa bungad ng pinto. Gulat na hapatingin si Janina sa pinto at naroon nga si Timothy. Bigla siyang nahiya at baka narinig nito ang pinag-uusapan nila ni Trix. Baka isipin nito ay iba. Formal na naglakad si Timothy at nilapitan ang anak. Ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tanong niya sa anak pero sa dalaga nakatingin na mukha nagulat sa presensya niya at nahiya bigla sa kanya. Gusto ko pong kadate si Mommy Janina. Pumalatak si Timothy. Mukhang mas mabilis pa sa kanya ang anak pagdating sa babae. Nakahinga ng maluwag si Janina at iba ang lumabas sa bibig nito. Okay na ang ganito kaysa ang sabhin na ang ama nito ang gustong date niya. Pasensya ka na sa kakulitan ng anak ko. Mukhang gutom na nga siya at kung ano na lang ang naiisip. Paghinging paumanhin ni Timothy sa dalaga. Okay lang, gutom na rin ako at walang makasama kung okay lang sa iyo. Siya na ang nag-aya sa binata at mukhang wala itong planong pagbigyan ang gusto ng anak nito. Pinigilan ni Timothy ang sarili na mapangiti. Well, then, let's go. Patanong niyang aya sa dalaga. Yehey! Natatalon si Trix sa sofa dahil sa tuwa. Nakangiting tumango si Janina at kinuha ang handbag sa table. Nakita niyang binuhat ni Timothy ang anak nito kahit malaki na. Masasabi niyang ulirang ama ang binata pero hindi bilang asawa. Kung si Jonah ay selfish at pinagsiselosan ang sariling anak, ang binata naman ay buhos ang pagmamahal para sa anak lang. Paglakad nila sa hallway ay pinagtitinginan sila ng ilang empleyadong nadaanan at nakasalubong. Alam niyang bago ang mukha niya para sa lahat ay hindi siya kilala sa kumpanya. Ang humaharap lang kasi sa mga ito ay ang personal assistant niya. Tulad ng pakiusap noon kay Tyrone, ayaw niya ng exposure o makilala ng lahat bilang designer na galing sa ibang bansa. Sino ang kasama ni Mr. Timothy? Ang ganda at bagay sila.
Kinikilig na tanong ng isa sa mahinang tinig lamang pero nakaabot pa rin sa pandinig ni Janina. Ningitian na lang niya ang dalawa at mukhang nahiya na sa kanya. Hey, she's the mom. Pasigaw na ani Trix sa dalawang babae. Namilog ang mga mata ni Janina at nagulat sa sigaw ng bata. Ang akala niya ay sawayin o pagalitan ni Timothy ang anak nito pero hindi ito nagsalita. Para bang okay lang dito na siya ang makilala ng lahat na ina ng anak nito. Pagdating nila sa isang restaurant ay napagkamalan silang isang pamilya at mukhang ayos lang sa binata kaya hinayaan na rin niya. Mommy, pwede mo po ako ihatid pa uwi after kumain? Gusto ko pong ipakita sa iyo ang room ko. Paglalambing ni Trix sa dalaga. Nagpapasaklolo ang tinging ipnukol ni Janina sa binata at hindi niya alam kung ano ang isagot sa bata. Pwede kang sumarna paghatid ko sa kanya kung hindi nakakaabala at sabay ring babalik sa kumpanya. Okay, ayaw kong sumama ang loob ng anak mo. Halos pabulong niyang tugon sa binata. Yehe, thank you po, Mommy. Nakangiti na rin si Janina at nakakahawa ang tuwa ng bata dahil sasar na siya sa bahay ng mga ito. Umaayon ang lahat sa kanya at tama ang naging hakbang upang maisakatuparan ang planong paghihiganti.